meron kayong division minister. Division Dahil minister. hinahanap nila ang salitang Papa sa Saan mo naman Biblia. nakuha Gusto na yan? letra por letra. Saan mo nakuha yung division Ibalik minister? natin sa kanila. Yung division minister. Saan mabasa sa Biblia ang salitang division minister? Oh. Kung sinasabi nila na nakatala talaga si Felix Manalo, anghel. Oh. May mabasa ba sa Biblia na anghel si Felix Manalo? May ganun. Ang una ko naman tanong, saan mo naman napulot yung terminong division minister? Ano? Alam ko yung tinutukoy mo eh, pero hindi yun ang tawag doon. Yun, ang natunghayan ninyo ay ang tinig ng karunungan sa Iglesia ni Kristong Kaanib. No? Doon makita ninyo mga kapatid, no? Makita ninyo ang kaniyang reaction sa sinabi kong division minister. Ayon sa kanya, saan ba napulot? Nag-react o man ako, kulang ng kaalaman. Yung terminong division minister, wala noon. Sino kaya ang kulang ng kaalaman? Pero alam niyo, matapos na visto siya na maling-mali ang kanyang reaksyon, buong video sa kanyang channel na wala. Pero itong bahaging ito, kaugnay sa pagtawag sa Santo Papa na ama o pare, di pa natin ito na talakay. At itong ginawa niya akong katatawanan dahil sa terminong division minister. Dahil ano daw? Meron kayong division minister. Division Dahil minister. hinahanap nila ang salitang Papa sa Saan mo naman Biblia. nakuha Gusto na yan? letra por letra. Saan mo nakuha yung division Ibalik minister? natin sa kanila. Yung division minister. Saan mabasa sa Biblia ang salitang division minister? Oh. Kung sinasabi nila na nakatala talaga si Felix Manalo, anghel. Oh. May mabasa ba sa Biblia na anghel si Felix Manalo? May ganun. So patawa-tawa pa siya, may ganun. Dahil, malinaw na ang mga talata kasi na ginagamit sa INC kahit walang sariling Biblia, ay inaagaw lang nila kung sino ang tinutukoy sa hula. Pero, nagtaka ako, siguro may mga ministrong nanonood. Tuwang-tuwa siya nang binanggit kong division minister dahil wala umano yan. Una ko naman tanong, saan mo naman napulot yung terminong division minister? Ano? Alam ko yung tinutukoy mo eh, pero hindi yun ang tawag doon. So, meron kayo, alam daw niya ang tinutukoy, pero hindi ganon ang tawag doon. Kaya sabi niya sa akin, mga kapatid, na kulang daw akong kaalaman, nag-react. Well, research naman pag may time. Bakit? Tingnan niyo ang nasa Pasugo Magazine ninyo, ha? Tutol sila kaugnay sa General Council of the Church sa Simbahang Katoliko, pero may Council of the Church sila. Pasugo Magazine, Agosto 1977, page 5. Who composed the Economic Council of the Church of Christ? Article 3. The Church Council, Section 1. The Church Council. The Church Council shall be composed of the executive minister as presiding officer, general evangelist, division ministers. Nasa kanila Pasugo Magazine ang division minister. Pagkatapos, tuwang-tuwa siya, saan ba umano nakuha ang division minister? Meron kayong division minister. Division Dahil minister.
Hinahanap nila ang salitang Papa sa Saan mo naman Biblia, nakuha gusto na yan? letra por letra. So, mo nakuha yung division Ibalik minister. natin sa kanila. Yung division minister. Saan mabasa sa Biblia ang salitang division minister? Oh, ngayon, sino ang inosente natin ngayon? Nasa pasugo ninyo yan. Maliban sa executive minister na nag-compost o mano sa the church council at itong church council ay tinatawag ninyong economic council sa inyong iglesia na tatag ni Felix Manalo, compose ito ng executive minister at kasali na ang division minister. Kaya di tayo magtataka bakit deleted ang video nitong tinig ng karunungan, mga kapatid. Pero itong bahaging ito na ang Santo Papa, maanghel si Felix Manalo, di pa natin nasagot at ito'y ipagpatuloy natin. Samahan ninyo ko. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Itong inyong lingkod, Brad Wendell, talimong muling makasama ninyo sa pagkakataong ito at inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Welcome sa ating live streaming at knowledge din natin ang ating mga suking taga-subaybay ngayon na pumasok. Si Muslim Islam, si David Aliones, si Saint Oscar Romero, si kapatid na Juicy Bilavi, si kapatid na Berna Ibersabal, si Jilay Helan, si Saint Oscar Romero, at sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay. No, sila si Marilyn, Lynn Ongko, Diaz Nunoy, si Birna Ibersabal, si Bibutalmo Pasayloon, kapatid, okay. Si Berlin Joseph, Marilyn, at sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming, welcome sa pagkakataong ito. So, ngayon, ating tatalakayin, although deleted ang videong ito, deleted, matapos na bisto, so siguradong pinatawag siya sa ministro ng Iglesia ni Cristo. Siguro may nagkapanood sa kanya na tuwang-tuwa siya nung binanggit ang division minister. Kaya dahil sa salitang division minister, sabi niya, saan galing umano ang division minister? Yon. Di siguro niya alam na ang salitang division minister nakasulat mismo sa kanilang Pasugo Magazine. Ngayon, sino ngayon ang lumabas na kulang ng kaalaman mismo sa inaniban nila na siktang tatag ni Felix Manalo? Imagine, yung salitang division minister, tuwang-tuwa pa siya. Tuwang-tuwa pa siya. Dahil di daw umano yan, wala umano yan sa Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo. Pero nang
tiningnan natin ang kanilang Pasugo Magazine, maliwanag pa sa sikat ng araw. Ha? Nasa kanilang Pasugo Magazine. Oh, Division Minister. So, ito ang tatalakayin natin ngayon, mga kapatid. Although burado na ang videong ito, no? Dinilit ang videong ito dahil siguro may nag-advise na ministro ni Felix Manalo na tanggalin ang videong ito dahil mababaon sa kahihiyan ang INC batay sa komento nitong Tinig ng Karunungan. So, itong bahaging ito, di pa natin nasagot. Kahit nga yung isang INC na nakipag-ceasefire, may bahagi na di pa natin nasagot. No, okay. Ito, mga kapatid. Ito nga si Mr. Tampered, gumawa nga ng reaction video na may pamagat, hala, kaanib ng INC 1914, ginamit lang daw ang INC para sa content. Oh, yan ang palusot nila, Mr. Tampered. Bakit? Dahil alam niyo naman na ang gawain mismo ng kanilang mga ngaral ay gusto nilang itapon dito sa atin. Pero nahayag na, kahit nga si Sarsinita, pinatigil na din siya. Matapos, nabisto ito. Talagang dinikitan ko raw ito. Sino Bueno, ngayon bubuksan ang nagtamper? Titingnan natin Nagtamper. yung Apokalipsis 13:18. Tingnan natin kung may dikit. Ayan. Ito po ang lugar na yun. Oh. Ito po. Oh. Ito po. Ayan po yun. Oh. Ayan po yun. Oh. Kung may dikit man yan, hindi ako ang may gawa. Defensor Katoliko nun, si Mr. Rolly Tesorero, siguro. O di kaya, baka si Monsignor Abriol din. Kasi si Abriol noon buhay pa. Inyo, talibong. Talibugok. Nairita doon si Nita. Pero wala na. Wala na siyang program dahil na bisto. No? Nabisto ang modus. Kitang-kita naman na dinikitan talaga ang naturang Bible na dala niya. Pagkatapos gusto nilang ipahid sa Katoliko ang ginagawa nila na ginagawa nilang tampered mismo sa Biblia. Okay. So, ipagpatuloy natin itong Tinig ng Karunungan. Ito ang sagot. Nung panoorin ko, ayun. Gaya nga ng sinabi ni Munting Kaalaman, wala. Si Munting Kaalaman, isa ding content creator na kaanib sa iglesia ni Manalo, ang nagkontak sa kanya. So nagkontak sa kanya. Latoy-latoy ang mga pinagsasabi nitong si Mr. Walang kalitoy-litoy daw. Dahil kahit nga itong Tinig ng Karunungan, no? Si Munting Kaalaman nangaral na si Felix Manalo mas higit pa sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Mas higit pa. Sino ngayon ang walang kalitoy-litoy? Mas higit pa si Felix Manalo kaysa ating Panginoong Hesukristo dahil daw si Felix Manalo anghel. Si Felix Manalo anghel. Pagkatapos, ang ating Panginoong Hesukristo ay
tao. So, yun ang gusto niyang ipalitaw, pero nagsusuwagan sa turo ng mga ministro. O, sino ngayon ang walang ka litoy-litoy? Eto mga kapatid, pakita natin balik natin, pakita natin itong sa vispre niyang munting kaalaman. Si Kristo ay tao. Si kapatid na Felix Manalo, anghel, hindi sa kalagayan. Kasi akala nila, kapapanood nila ng TV, akala nila anghel may pakpak si Kapelis Hinahanapan nila, asan ang pakpak ni Kapelis? Hindi po anghel si Kapelis sa kalagayan, kundi sa gampanin. Di ba? At yung sinasabi nila, mas mataas daw si Kristo, ay mas mataas daw anghel kaysa kay Kristo. Nasa Biblia. Basahin natin Hebreo 2:9. Basahin ko Ngunit kung tungkol kay Jesus, alam natin na sa maikling panahon, naging mas mababa ang kalagayan niya kaysa sa mga anghel. Kita? Anong mas mababa? Mas mababa si Kristo sa kalagayan. Sino ngayon ang walang kalitoy-litoy dito na yung vice friend mong si munting kaalaman, tinuturo na si Felix Manalo mas higit pa sa ating Panginoon Jesucristo at mas mababa sa kalagayan ang ating Panginoon Jesucristo kumpara ni Manalo. Eto'y nagsusuwaga naman sa aral ng mga ministro. Sinasabi rin ng iba na dahil sa kinikilala natin na anghel, si kapatid na Felix Manalo, at ang pagkakilala naman po natin sa Panginoong Hesukristo ay tao, lumalabas daw po na mas mataas ang pagkilala po natin sa kapatid na Felix Manalo kaysa sa ating Panginoong Hesukristo. Napakagandang pagkakataong ito, kapatid na Jenmark, na sagutin natin ang argumentong ito ng iba. Dahil sa mga mahal na kaibigan, kung gagawin lang po sana ng tao ang pagsusuri at dahil doon ay malalaman po niya ang tunay na kahulugan ng salitang anghel, hindi niya sasabihin na mas mataas ang ating pagtingin, kapatid na Jenmark, kay kapatid na Felix Manalo kaysa ating Panginoong Jesucristo dahil malalaman po niya So sana mag-research magsuri para malalaman na hindi pwedeng magiging mas higit si Mr. Felix Manalo, ang founder ng INC, kay sa ating Panginoon Jesucristo. Di ba? Nagsusuwaga na. Tuloy natin itong tinig ng karunungan. Although, ulitin ko, itong videong ito deleted na sa kanya. No? Matapos yung paggamit niya sa... Pero, ang bahaging ito, di pa natin nasagot. Sinagot namin ni Kabornok yung panlilingla, deception na ginamit nila sa papal encyclical. Ito ang palaging ginagamit, hindi lang sa mga kaanim, kundi sa mga ministro. So kung walang ito, di sila makapagturo na kailangang aanib ang tao sa Iglesia ni Cristo at inaagaw, squatter. No? Na ang Iglesia de Cristo umano'y tinutukoy diyan, walang iba kundi yung kay Felix Manalo. Ano kayo, siniswerte? Papal encyclical, pagkatapos pinatunayan sila, na sila ang dapat aniban? Asan ang common sense diyan? Sa paggamit nila ng papal encyclicals na kailangang aanib ka sa Iglesia ni Cristo. May karugtong yan. Ang tinutukoy ang Iglesia Apostolika Katolika Romana. At sa paggamit nila sa papal encyclicals, yon ang katunayan na mali ang kanilang propaganda na ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo'y iniwan na nila at pinalitan ng Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Hindi yan totoo. Dahil if we would define the true Church of Christ ayon sa teaching ng Simbahang Katoliko, which is one Holy Catholic Apostolic Roman Church. Tuloy natin. Tampered. At bilang patunay, tignan ninyo ang isang bahagi ng nasabing video na kung saan ay nagbigay siya ng reaksyon sa atin
dito sa Tinig ng Karunungan. Sabay-sabay nating panoorin, mga kapatid, mga kababayan. Na yung mga aral naman na yun ay nakatala naman sa banal na kasulatan. Ang aral daw nila'y nakatala sa banal na kasulatan. Halimbawa, Oh. kung ang aral ninyo'y nakatala sa banal na kasulatan, ang pinuno ninyo'y tinatawag na executive minister. Tignan nyo, ha? Ayan. Dahil supalpal sila sa kanilang argumento na dapat mabasa sa Biblia. Yung executive minister, anong reaksyon na? Tingnan nyo, ha? Dahil wala namang mabasang executive minister. Di ba? Okay, tuloy natin. Mabasa sa Biblia na ang pinuno'y tatawaging executive minister. So, Dan, kaya nga pinabura itong videong ito dahil tuwang-tuwa siya kung saan mabasa ang salitang executive minister. Tuwang-tuwa siya na wala namang mabasa kahit isang salin na Biblia. Di ba? Ang doktrina ng INC ay bawat doktrina may katumbas na salin ng Biblia. Anong gusto niyang palusot dito, mga kapatid? Ang gusto niyang palusot, hinahanap ang salitang executive minister. Bakit hindi mo hahanapin ang salitang pangangasiwa? Dahil ang pangangasiwa ay nakasulat yan sa Kolosas Kapitulo 1, versikulo 25. Kaya nga hinahanap natin, yun ang tawag niyo, executive minister. Sa English, di ba? Asan yan? Okay, tuloy natin. Dahil ang gusto niya letra por letra. Pagkatapos, meron kayong division minister. Division Dahil, minister. so tuwa-tuwa siya dito. Kaya, iwan ko kung ilang taon na siyang kaanib o handog ba ito sa INC, mga kapatid. Dahil, tuwang-tuwa siya. Walang ganon umano na division minister sa iglesia. Hinahanap nila ang salitang Papa sa Saan mo naman Biblia. nakuha yan? Saan mo naman nakuha yan? Ang tinutukoy niya, division minister. Saan daw umano nakuha yan? So, ibig sabihin, di niya alam talaga o nagmaang-maanga na lang na may division minister sa hierarchy ng INC. Balikan natin, Pasugo Magazine, balikan natin, 1977, pahina 5. Ito. Nagmaang-maangan pa. Ano ang sabi dito sa kanila Pasugo Magazine? The Church Council, meron kayong council, section 1. The Church Council. The Church Council shall be composed of the executive minister. Yan. Hinahanap natin yan, executive minister, as presiding officer, general evangelist. Yan. Kung litra por litra, magiging general problem tayo dyan. Dahil wala naman tayong mabasang general evangelist. Kung i-counter natin ang kanilang aral, ito na. Division ministers. Kaya tuwang-tuwa siya, saan mo napulot yung division minister? Di niya alam. Imagine INC, kaanib sa Iglesia ni Cristo. Pagkatapos nangangaral dito sa social media, matapos nabisto, deleted ang lahat na video, pero di alam na may division minister. Okay, tuloy natin. Letra. Saan mo nakuha yung division Ibalik minister? natin sa kanila. So, saan nakuha ang division minister? Imagine, ilan kaya sa kanila di alam na may division minister ang INC? Tuwang-tuwa siya dito. Yung division minister, saan mabasa sa Biblia ang salitang division minister? Kung sinasabi nila na nakatala talaga. Si Felix man. So, bawat ibinato natin na isyong katanungan, sinusuklian niya ng sagot ng patawa-tawa lang. Napansin niyo? Nalo anghel.
may mabasa ba sa Biblia na anghel si Felix So, Manalo? may ganun. Oh, so sabi niya may ganon. Ang una ko naman tanong, saan mo naman napulot yung terminong division minister? Ano? Alam ko yung tinutukoy mo pero hindi yun ang tawag dun. Oh, so alam daw niya ang tinutukoy ko, pero hindi ganon ang tawag. Ano itong nasa Pasugo Magazine ninyo? Kung hindi ganon ang tawag. Ha? So ibig ba sabihin, nagkamali itong nasulat sa Pasugo Magazine ninyo at ikaw ang tama? O itong Pasugo Magazine ang tama at ikaw ang mali? O napakalino. The Church Council, Section 1. The Church Council shall be composed of the executive minister as presiding officer, general evangelist, division minister, general treasurer, general auditor, general secretary. Yun ang mga term na ginamit ninyo. O, wala bang division minister dyan? Kung di yan tawag dahil alam niya umano ang tinutukoy ko, pero ano daw? Hindi yun ang tawag dun. Ikaw naman, no? Yan ang sinasabi namin, mga kababayan. Batikos ng batikos, wala namang sapat na kaalaman. So batikos na batikos daw ako, walang sapat na kaalaman. Ngayon, batay sa Pasugo Magazine ninyo, sino ngayon ang sagot ng sagot, wala namang sapat na kaalaman sa hierarchy ng INC. Ha? Research naman pag may time. Ito, Sige, balikan natin. Executive Minister as Presiding Officer, General Evangelist, Division Ministers. O, sino ngayon ang lilitaw na walang sapat na kaalaman? Taloy natin. 'Di ba? Ang sabi ko kasi doon sa video na ang mga aral ng Iglesia ni Cristo ay nakabatay sa Biblia. So ang mga aral sa Iglesia ni Cristo nakabatay sa Biblia. Sige. Kaya nga, tanong natin, nakita na natin ang terminong division minister. Ha? Asan yan kinuha kung nakabatay yan? General evangelist. Asan yan kinuha kung nakabatay yan? Okay, tuloy natin mga kapatid. Ang pagkakaintindi niya sa nakabatay sa Biblia ay talagang letra por letra. So ang pagkaunawa, kaugnay sa nakabatay sa Biblia, talagang letra por letra. Di ba ganon? Double standard etong mga taga-INC. Dahil kung tayo mga Katoliko, hahanapin na letra por letra, mamaya, meron tayong sasagutin, yung The Revealers. Sabi nila, kaya nga tinanong natin kung talagang aral ba ng mga apostol, yung aral ng simbahang Katoliko. Bakit? Tinanong natin sa kanilang live, saan mabasa ng ang simbahang Katoliko o ang mga apostoles ay nag-antanda ng cross? Wala silang maisagot. Saan ba mabasa na nagro-rosary sila? Wala silang maisagot. Kaya nga, sabi niya, fallacy daw. Oo nga, fallacy. Dahil, balikan natin. Balikan natin batay sa inyong aral. Sa panahon sa mga apostol, sino ang naiturong executive minister? Sa panahon sa mga apostol, sino ang naiturong division minister? Yon, mga ngamuti kayo. Sa panahon ng mga apostol, kung sasabihin yung nakabatay, dapat nakabatay sa Biblia, saan mabasa na may central temple sila? Di ba wala? Sa panahon ng mga apostol, saan mabasa na may Pasugo Magazine na sila? Di ba wala? Kaya nga, ganon din ang sign of the cross and rosary. Dahil, produkto yan sa development ng simbahan.
ganon din ang inyong Pasugo Magazine. Wala tayong mabasa sa panahon ng mga apostol na sila'y nangangaral gamit ang Pasugo Magazine, di ba? Oh. Okay. Sabi ni GB Castro, sa social media ka na lang mayabang debate face-to-face. Duwag. Bakit, GB? Ikaw ba may authority na makipag-harapan face-to-face? Sino po ba ang gusto mong iharap sa face-to-face debate? Na willing kaming harap. Ang problema lang, walang haharap. Baka gusto mo, GB, ha? Face-to-face. At ano ang paksa na gusto mo? Di ba? So, di na natin layunin na saktan ang inyong damdamin, pero masakit talaga, di ba? Si Parba nga, yung maliit na sugat umano, pag maapakan, sakit umano. Siguro, ganon din ang naramdaman nila. Dahil itong kaanib sa INC, social media, pinabulaan na wala silang division minister, pero nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine, ibig po ba sabihin, hindi siya nagbabasa ng Pasugo Magazine? Oh. So, tuloy natin. Hahanapin mo dapat. Yun daw yung saligan ng Iglesia ni Cristo, na lahat daw ng aral ng Iglesia ni Cristo letra por letra. Kung hindi ba naman talagang kulang ang kaalaman nitong si Mr. Tamper? Sino ang kulang ng kaalaman? Sino? Nang sinabi mong walang division minister, samantalang malinaw sa Pasugo Magazine ninyo ang division minister. Sino ngayon ang walang kaalaman? Tuloy natin. Kaya huminahon ka lamang, kapatid. No? Mapakinggan mo lamang. I-evaluate mo. No? At kahit kaanib ka sa Iglesia Tatag ni Felix Manalo, para sa iyo masakit talaga pakinggan pag ma-expose ang kasinungalingan, pero tanggapin mo ito bilang gamot sa sugat na kahit mahapdi man, tiisin mo yan dahil sa likod niyan may kagalingan kung di tayo magbulag-bulagan. Tuloy natin. Wala naman tayong ganung tuntunin na lahat ng aral natin, letra por letra. Ang totoo, meron kaming mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo tungkol sa mga hula. Ano yung halimbawa ng hula na magkakaroon ng mga lingkod ng ating Panginoon? Yun. Hula-hula na. At alam nyo, hindi lang si Manalo ang gumagamit ng mga hula-hula. Kahit ni si Eliseo Soriano, gumagamit din ng hula-hula. Kaya, hindi sapat na batayan. Pansinin ninyo ha, dikdikan nila, tinitira nila yung Council of the Church Council ng Simbahang Katoliko. Dahil imbinto lang daw umano ng mga obispo. Di nila alam na turo mismo ng ating Panginoon Jesucristo sa San Mateo 18:20, 2 o 3 na magtitipon sa aking pangalan, ako ay nasa kanila. Ano daw umano pag magtitipon? Simbolo na buhay ang ating Panginoon Jesucristo at kasama 2 man o 3, ano pa kaya sa konsilyo? Anong punto dito? Kung 2 o 3 na magtitipon sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, kasama ang ating Panginoon Jesucristo, ganon din sa konselyo. Ipaano ngayon? Si Felix Manalo, nag-iisa lang pumasok sa kanyang silid. Hindi natulog, hindi kumain. Sinong kasama niya? Kung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa 18:20 ng San Mateo, 2 o 3 magtitipon sa kanyang pangalan, kasama siya. How about yung nag-iisang walang katipon? Walang pagkakaiba ni
Muhammad, walang pagkakaiba ni Kibuloy. Kaya si Kibuloy nagiging anghel, si Felix Manalo, si Kibuloy nagiging appointed son of God, si Felix Manalo nagiging anghel. Yun ang resulta sa nag-iisa. Walang council. Pero, banat na banat sila sa Church Council ng Simbahang Katoliko. Kung silipin natin ang kanilang Pasugo Magazine, meron pala silang Church Council. Pero ang Church Council na yan ay Economic Council. Economic Council of the Church of Christ. Di ibalik natin sa kanila. Kung ang argumento ninyo na ang mga ginawa ninyo at aral ninyo ay talagang nakasulat sa Biblia, sino bang mga apostol nagsagawa ng Economic Council? Di ba? Oh. So, ngayon, tuloy natin. Ang Diyos sa malayong silangan, sa mga pulo ng dagat, sa sikatan ng araw. Oh, yun. May nilagay pa siyang talata, Isaias 43:5, Isaias 24, 15, mga kapatid. Yon ang kiniklaim ng mga ministro ni Felix Manalo, mga pulo sa dagat. Pero, sino bang tinutukoy yan? Lalo na, isali mo na lang yung Isaias 46:11. Bakit? Dahil yon ang ginagamit ninyo para patunayan na si Felix Manalo daw ang hinulaan diyan. Inaagaw na naman nila ang hula na hindi kay Felix Manalo. Ito ang mabasa. Unahin muna natin, mga kapatid. Na tumatawag ng ibong mangdaragit mula sa silangan ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, akin namang pangyarihin, aking pinanukala, akin namang gagawin. Yun din ang ginagamit nila upang patunayan na si Felix Manalo daw umano ang tinutukoy diyan. Ngayon, nabanggit nila yung tinutukoy na malayong lupain, malayong silangan. Ang tanong, diyan ba sa Biblia, saan mabasa at ano na bansa ang tinutukoy na bansa na malayong lupain? Ano? Pilipinas ba? Isayas ang ginagamit nila. Di, si Propeta Isayas din ang ating sasagutin. Isayas Kapitulo 39:3. Nang magkagayoy dumating si Isayas na propeta sa haring Ezekias at sinabi sa kanya, anong sinabi ng mga lalaking ito? At saan nanggaling na naparito sila sa iyo? At sinabi ni Ezekias, sila'y nagsiparito sa akin mula sa malayong lupain sa Babylonia. Asan daw umano ang malayong lupain batay sa Isaias 39:3? Malayong lupain, Babylonia. Napakalinaw mga kapatid na binanggit sa Biblia. Ang Babylonia, ang malayong lupain, hindi ang Pilipinas. So dahil dito mga kapatid, sino ba ang dapat nating paniwalaan? Yung mga ngaral sa INC, yung mga ministro ni Felix Manalo, o yung si Propeta Isaias na nagsulat sa talatang inagaw nila at nagsulat sa Isaias 39:3 na ang Babylonia ang malayong lupain. So ang gusto kong ipahiwatig sa inyo mga kapatid, dahil si Propeta Isaias ang nagsulat sa lugar na tinatawag silangan, malayo na lupain, at mga pulo sa dagat, kaya si Propeta Isaias dapat magturo kung saan ito at hindi yung nagkukulong lang sa silid, walang tulog, walang kain, pagkatapos
naging anghel na, di po ba? At sino ba ang tinutukoy? Sa Isaias 46:11, si Felix Manalo ba? Di ba? Sila gumagamit din ng talata, lalo na sa The Voice Bible. Ito mabasa natin sa Isaias 46:11. I am the one who called Cyrus, the bird of prey from the east. Sino daw ang ibong mandarakit batay sa letra por letrang mabasa dahil gusto nila letra por letra? Hindi si Felix Manalo. Si Cyrus, si Zero. Ganon din. Ginamit nila ang Amplified Bible. Isa ito sa version na Biblia ang ginagamit ng mga ministro. Eto, sisilipin natin Isaias 46:11. Calling a bird of prey from the east, from a far country, a man, close parenthesis, Cyrus, of my purpose. So, napakalinaw. Malinaw pa sa sikat ng araw, mga kapatid, sino ang tinutukoy diyan? Ha? Kaya, sisilipin natin ang Isaiah 44:28. Eto, mabasa natin, mga kapatid. Na sinasabi tungkol kay Zero, siya ang aking pastor at isasagawa ang lahat kong kaligayahan. Na sinasabi nga rin tungkol sa Jerusalem, siya ay magtatayo at sa templo ang iyong patibayan ay malalagay. O si Zero ang tinutukoy sa talata na inaagaw ni Felix Manalo. Dami pa mga talata, mga kapatid, na ang tinutukoy ay si Zero. Okay. Tuloy natin. Ituloy natin ang kaniyang pahayag, no? Ito, mga kapatid. Yun ang nakalagay sa hula na talagang nakatala sa Biblia o sa Nakatala talaga sa Biblia. Ang problema, yun bang founder ninyo ang katuparan sa naturang hula? Ha? Hindi. Hindi. Inagaw lang ninyo. Inagaw lang ng founder ninyo. banal na kasulatan. Pero meron ka bang mababasa sa Biblia na Pilipinas letra por letra? Wala. No, so walang mabasa Pilipinas dahil ulitin natin si Propeta Isaias ang nagbanggit. Halimbawa, yung silangan. Ang tanong, batay sa Biblia, saang dako ng daigdig ang tinutukoy sa banal na kasulatan na silangan? Pilipinas ba? Okay. Sisilipin natin. Biblia. Ito, Genesis 25:6. Ito mabasa natin, mga kapatid. Datapuwat ang mga anak ng naging mga babae ni Abraham ay pinagbigyan ni Abraham ng mga kaloob at samantalang nabubuhay pa siya ay inilayo niya kay Isaac na kaniyang anak sa dakong silangan, sa lupaing silangan. So ano daw? Inilayo ni Abraham sa dakong silangan, sa lupaing silangan. Ibig po ba sabihin kung ang silangan katuparan Pilipinas, yung mga anak na babae ni Abraham, dinala niya sa Pilipinas? Ano ba yan? Ha? Nakapunta sa silangan ang mga anak ni Abraham. Oh. So, si Felix Manalo, hindi naman anak ni Abraham. Pagkatapos, Pilipinas daw ang silangan. Okay. Tingnan pa natin. Mabasa sa Genesis 29,
ituloy natin sa 4. Ito, mabasa mga kapatid. Nang magkagayoy si Jacob, na kaniyang paglalakbay ay napasalupain ng mga anak ng silangan. At sinabi sa kanila ni Jacob, mga kapatid ko, taga saan kayo? At kanilang sinabi, taga Haram kami. Ano daw ang silangan na binanggit sa Biblia? Taga Pilipinas ba sila? Taga Haram kami. So, napakalinaw mga kapatid. Kaya, yan na claim dito ang mga ngaral sa iglesia ni Felix Manalo. Si Felix Manalo mismo. Dahil siya ang gumawa sa naturang aral, mga kapatid. Oh. Siya mismo ang gumawa sa naturang aral. Okay. Ituloy natin, ha? Ituloy natin. Pero sinasampalatayanan namin na ang katuparan ng hula tungkol sa malayong silangan na pagmumulan ng mga anak ng ating Panginoong Diyos sa mga wakas ng lupa o sa mga huling araw na ito, ay ang Pilipinas ang katuparan ng sinasabing malayong silangan. Yun ang ibig sabihin namin kapag sinabi namin, Mr. Yan lang ang claim ninyo. Oh. Pero ngayon, kung sinabi ninyo na dapat nakasulat at may batayan sa Biblia. O sige, ito po bang pahayag ng ministro ninyo, Sandoval, at mga ngaral ninyo si Sineta? Nakabatay ba ito sa Biblia? Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Oh, yan. Patawa-tawa pa dito. Talaga pong sa pasimula, ito ang Iglesia ni Kristo. Tanong, kung ang inyong aral ay nakabatay sa Biblia, yung pahayag na yan na ang Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang Iglesia ni Kristo, sa Biblia ba yan o sa history? Kaya naalala ninyo, may taga-INC pumasok. Ha? Tinanong, ano sabi niya? Ay hindi, opinion lang yan. O, opinion lang umano yun. Tuloy natin. Hampered na ang mga aral ng Iglesia ni Cristo ay nakabatay sa Biblia. Hindi yung pangunawa mo na lahat ng aral ng Iglesia ni Cristo, letra por letra, nasa Biblia. Merong mga specific na aral ang Iglesia ni Cristo na talagang hinahanapan namin letra por letra. So may mga specific na aral na hinahanapan daw nila letra por letra. Pero yung iba, na hula-hula lang, ay hindi yun letra por letra. No? Pag-aangkin lang yan ni Felix Manalo. Okay. O sige, patulan natin. So, sige, patulan natin. Pinatulan na nga. Pagkatapos, sariling aral kaugnay sa division minister. Di pa niya alam na opisyal nila yan na aral. At may division minister sila. Imagine, kaya di na tayo magtaka kung bakit pinabura ang lahat na video niya. Tuloy natin. Sabi mo, sinasabi namin na wala naman kasi sa Biblia ang Santo Papa. Kaya hinahanapan mo kami letra por letra ng katagang executive minister. So, ayun, inanap letra por letra katagang executive minister. Ano ang kanyang sagot? Bakit hindi ang hanapin mo ay yung terminong pamamahala? Bakit daw umano hindi hanapin ang terminong pamamahala? Bakit? Dahil di mahanap ang salitang executive minister na English. Kaya punta na lang kayo sa Tagalog, pamamahala. Ang tanong,
Yun bang pamamahala? Pag isalin yan sa English, ang English translation ba ay executive minister? Okay, tuloy natin. Bakit yung sa salitang Ingles na executive minister ang gagamitin mo? Alam nyo kung bakit, mga kababayan? Kasi yung terminong pamamahala na yan nga yung itinatawag namin sa kapatid na Eduardo V. Manalo, ang kasalukuyang nangunguna, namumuno o namamahala sa amin ngayon, sa Iglesia ni Cristo, meron sa Biblia nun. Mababasa sa Biblia ang terminong pamamahala. Pero bakit executive minister ang kanyang hinahanap? Bakit hindi ang terminong pamamahala? Di po ba? Kasi doon makakapuntos itong si Mr. Tamperd na napakahina naman ng argumento mo. Di po ba? Meron kang mababasang pamamahala. Imagine, mga Yun nga ang katunayan na nakabata. napansin mo ang pahayag niya, napakahina umano ako. Pero, inamin din niya, nakapunto ako. Oh, kaya nga, hinanap ko daw ang executive minister dahil nakapunto ako. Ba't di hahanapin sa Colossus 1.25 tagapamahala? Kung tingnan natin ang Colossus 1.25, mga kapatid, sa iba't ibang salin, may mabasa tayo sa salin na Colossus 1.18, Filipino version, standard version. Ako'y naging lingkod nito ayon sa tungkuling ipinagkatiwala ng Diyos sa akin. Ipinagkatiwala. Oh. Pero, kung gagamitin ang 1978 na ang Biblia, ang nakasulat yan, na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala mula sa Diyos. Tanong, dahil ba may salitang pamamahala mula sa Diyos, ang ibig ba sabihin sa English niyan ay executive minister? O, tingnan nyo ang English. Kung diyan tayo sa Berean Literal Bible, administration ang ginagamit. Pero wala tayong mabasa sa iba, King James Version, stewardship. Oh. So, wala tayong mabasa na executive minister. Kung tingnan natin sa Holman Christian Bible sa Colossians chapter 1 verse 25, ang mabasa, God's administration. Oh. Pero, wala tayong mabasa, executive minister. Oh. Di ba? Kaya nga sabi niya, mahina umano ang argumento ko, pero bakit inanap? Dahil doon makapunto ako. O, di inamin niya, nakapunto ako, kahit mahina argumento. Oh. So, tuloy natin. Pero bakit executive minister ang kanyang hinahanap? Bakit hindi ang terminong pamamahala? Di po ba? Kasi doon makakapuntos itong si Mr. Tamperd na napakahina naman ng argumento mo. Oh, so, doon nakapunto ako sa executive minister na mahina umano ang argumento ko. Ba't inamin mo nakapunto ako kung mahina ang argumento ko? Di, kung mahina ang argumento ko, wala akong punto. Oh, kaya nga di tayo magtaka kung bakit pinadelete ang video na ito. No? So, tuloy natin. Di po ba? Meron kang mababasang pamamahala eh. Yun nga ang katunayan na nakabata. Wala tayong problema pamamahala. May mabasa. Ang tanong ko, executive minister, division minister, pinasinungalingan niya. Wala daw umano, pero nabasa natin sa Pasugo Magazine. May division minister. Ikaw na ba na kaanib sa INC ang di alam na may division minister sa hierarchy ninyo? O sadya nga ba talagang pinasinungalingan lang niya, mga kapatid? Ha?
Okay, tuloy natin. Tay, yung aral namin tungkol sa pamamahala, talagang nakabatay sa Biblia. Ngayon, sasabihin niya, bakit ang Santo Papa hinahanapan nyo ng pangalan letra por letra sa Biblia? Simple lang. Simple lang. Bukod sa hindi naman itinaguyod ng mga apostol ang katawagang Santo Papa, labag pa ang terminong iyan sa Biblia. Sige nga, itinaguyod ba ng mga apostol ang executive, yung tagapangasiwa ninyo? Na ano yung tagapangasiwa ninyo? Di ba meron kayong executive minister ninyo? Itinaguyod ba yun? Ito, dito tayo sa bawal ang pagtawag na ama o mano. Batay sa itinuro sa amin ng ministro na aming narinig, Tinuruan sila sa ministro na narinig nila, tinuruan o mano. Ano ang turo ng ministro na napakinggan niya? binasa sa Biblia, wag anyang papatawag. Yun, San Mateo 23:9. Wag patawag. O tatawaging ama ang sino man dito sa lupa. Tanong, ibig bang sabihin porke tinawag mong father, tatay, papa, ama, yung magulang mo sa Panginoon, yung tatay mo sa laman pala, nagkakasala ka na? Hindi. Yung tinutukoy po ng talata na wag tatawaging ama ang sino man dito sa lupa sapagkat iisa lang ang ama, ang nag-iisang tunay na Diyos nga, yung tinutukoy na wag tatawaging ama kapag binasa mo yan sa ibang salin ng Biblia, ang nakalagay doon yung pagiging ama sa sentidong sila yung espiritual na tagagabay. Yun daw umano. Yun daw umano. Pero tanong, kung narinig mo yan sa ministro ninyo, bakit si Sandoval tinawag niya si Father Abe na Father? Kung bawal. Po natin Ito. namin sumunod. Ang iminamatwid po ni na Attorney Mars at ni Father Abe. Medyo natawagan po ako ng pansin doon sa Attorney Mars. Attorney Marwil, yung kasama nung paring si lang Father Abe. Pero ang tawag niya, Attorney Mars. Baka yan ang palaya del Opo, Marwil. Mars. O ang tawagan Mars. Father Abe, doon sa mga aklat na opisyal ng simbahang Katoliko. Ayan. Bawal daw ang pagtawag na Father, pero nakita ninyo, ministro nila, tinawag si Father Abe na Father Abe. Ano ba yan? Di mo ba yan narinig? Yan talaga ang kanilang paboritong ginagamit. Matthew chapter 23:9. And do not call anyone on earth Father, for you have one Father, and He is in heaven. Kaya, batay dito mga kapatid sa naturang talata, hindi lang ang INC ang gumagamit dito, yung iba't ibang sikta pa. Yung unawa ng iba't ibang sikta na tatag lamang ng tao na bawal ang pagtawag na Father, Padre sa mga kaparian dahil sa mabasa sa San Mateo Kapitulo 23:9. Kaya, mali din ang ginawa daw umano ng simbahang Katoliko kaugnay sa pagtawag na Father o na mga kapatid. Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Di ba? Kung tingnan natin sa Mateo Kapitulo 23:8, pinagputol-putol nila. Sino ang tinutukoy diyan? Hindi lang yan. Bawal magtawag din ng leader. Nasa kanilang nasa Biblia lang yan. Hindi lang Father, kundi leader. Ito, pansinin ninyo. Matthew 23:9. And you must not call anyone
here on earth, Father, because you have only one Father in heaven. O sa 10, nor should you be called leader, because your leader, one and only leader, is the Messiah. Ba't pinutol ninyo yan? Hindi lang Father ang mabasa diyan, kundi bawal magtawag ng leader. Ang tanong, wala ba kayong tinawag na leader? Pasugo Magazine ninyo. Eto, Pasugo Magazine ni Mary F. Ruiz, pahina 15. Considering the phenomenal growth and success of the Iglesia ni Cristo under this new leader, Brother Eranio. Oh, ba't pinutol ninyo? Pinutol ninyo dahil matatamaan kayo. This proves anti-Catholic like INC, mga kapatid, and even other anti-Catholic Protestants are guilty and committed much of this violation on the verse 8 for using those words which also contradicts them in the real life. So, malinaw, hindi lang Father, kundi leader. At sila, pinutol nila yan. Bakit pinutol? Pinutol nila dahil tinawag nilang leader ang kanilang pinuno. Tanong, kung bawal ang pagtawag ng leader, noon po bang lumang tipan ang pari ba'y tatawaging ama? Ito, Judges chapter 18 verse 19. Malinaw. And become our father and priest. Aming ama at pare, magiging kang ama at pare. Oh. So napakalinaw yan, mga kapatid, no? So atin lang sinagot ito dahil yan, makita ninyo na yung unang pahayag niya na pinasinungalingan niya, eto lang, napahayag, oh. Meron kayong division minister. Division Dahil minister. hinahanap nila ang salitang Papa sa saan mo naman Biblia, nakuha kung yan? letra por letra. Saan mo nakuha yung division Ibalik minister? natin sa kanila. Yung division minister, saan mabasa sa Biblia ang salitang division minister? Oh. Kung sinasabi nila na nakatala talaga, si Felix Manalo, anghel. Oh. May mabasa ba sa Biblia na anghel si Felix Manalo? May ganun. Ang una ko naman tanong, saan mo naman napulot yung terminong division minister? Ano? Alam ko yung tinutukoy mo pero hindi yun ang tawag doon. Jose, hindi daw ang tawag doon division minister. Pero ulitin natin, eto, Pasugo Magazine nila, nag-compose sa The Church Council. At itong Church Council, yun ang Economic Council of the Church of Christ. Ano ang nag-compose? Executive Minister as Presiding Officer, General Evangelist, Division Ministers. Kaya, meron kayong Division Minister. Division Dahil, minister. hinahanap nila ang salitang Papa sa Saan mo Biblia. naman- So, sana kuha dito, lumitaw na kahit siya'y INC at nangaral sa INC, mga kapatid, incomplete pa rin. Di niya alam kahit division minister. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ulitin ko, di po natin layunin na saktan ang damdamin. Pero sana magamit ninyo itong pagtalakay natin lalo na sa mga kapatid nating nagsaliksik sa tunay na Iglesia ni Cristo. Hindi yung nag-claim lang na Iglesia ni Cristo, pero tatag naman ng tao. Maraming salamat. Hanggang sa muli. I am